kailangan ito bantayan, but it does not mean to say na ihihinto natin. Kasi mas malaking dagok ito. Madodouble whammy. No? Nagkaroon na nga ng problema sa flood control before. Kung ihinto mo ng tuluyan yung programang yan, paano naman yung good projects? Paano naman yung mga communities that we need to protect? Sa gitna ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga probinsya bunsod ng mga nagdaang bagyo at pinaigting na habagat, nagbigay ng katiyakan ng Kamara sa gagawing pagrepaso sa alokasyon ng pondo para sa flood control projects sa susunod na taon. Asahan na rin ang matinding diskusyon sa Kamara kaugnay nito ayon sa ilang miyembro ng House leadership. Sa gitna ito ng napipintong pagsumite ng 2027 National Expenditure Program ng Executive Branch sa House of Representatives. Pero syempre ang budget po pagdedebatihan at kaya nga po nandyan po yung mga representatives, nandyan po yung mga galing po sa local, mas alam po nila kung ano yung nangyayari kasi may proseso po yan mula barangay, city, probinsya hanggang sa national po. Dinaanan po ng proseso yan. Pag hindi po kompleto yung validation, saka wala po yung coordinates, hindi po talaga papasayan at magkakaroon po ng additional funding kumbaga or funding kasi dumaan po siya sa matinding vetting. Definitely, no, magkakaroon yan ng parameters. So ando dun naman yung justification. Of course, we leave it to the leadership of the House and the leadership of the Committee on Appropriations. Giit pa ng mga ito sa pamamagitan ng vetting at istriktong requirements ang mga lugar na mataas ang banta sa mga pagbaha at pagguho ng lupa ang paglalaanan ng alokasyon para sa flood control projects. Dagdag pa ng mga ito, may ginawa na rin koordinasyon ng Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways at mga lokal na pamahalaan kaugnay nito. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Tisen, sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, magkakaroon na ng flood management and flood mitigation projects. Nasa 7.2 trillion pesos ang panukalang pondo para sa 2027 ng PBBM administration. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.